So tayo po muli ay magsimula sa gawain ng Panginoon sa pag-aaral at pakikinig natin ng kanyang mga salita. So ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Kawikaan chapter 29 verse 23. At ang sabi po dito, ang magbabagsak sa tao, tao'y ang kanyang kapalaluan. Ngunit ang magpapakumbaba ay magtatamong karangalan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, at maging sa gagawin mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa oras na ito, O Diyos. Patuloy mo po akong itago doon sa likod ng iyong krus, O Panginoon, upang ikaw lamang ang makita at mahayag sa aking buhay. I-guide mo kami, Holy Spirit. Ikaw po ang aming dakilang guro, sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay sa oras na ito. Nawa, Panginoon, maging pagpapala po ito sa bawat isa sa amin, ang iyong mga banal na salita, ang aming pagsasaluhan sa umagang ito, magbigay kalusugan, kagalingan at kalakasan ng aming spiritual, O God, na ikaw lamang ang aming sinasamba at pinasalamatan. In Jesus' mighty name, amin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ang sabi po rito, ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamong karangalan. Ito po pinamagatan ko po na itinataas ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at ibinababa ng Diyos ang mga nagmamataas. So, nais po ba natin na tayo ay itaas ng Panginoon? Amen po ba tayo doon? Nasa atin po yun kung nais natin na tayo itaas ng Panginoon. May hinihingi po sa atin ng Lord upang maranasan natin na tayo ay magtagumpay sa buhay na ito at magtagumpay tayo sa tunay na buhay doon sa kabilang buhay. So ang hinihingi po sa atin ng Panginoon, magkaroon po tayo ng kababaang loob. At hindi po dapat masumpungan sa atin na tayo ay nagmamataas. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang kanya lamang itinataas ay yung mga nagpapakumbaba at ibinababa niya ang mga nagmamataas. So, kaya sabi po rito sa Kawikaan 29:23, ang nagbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan. So, kung tayo po ay mayabang, hambog, o mapagmataas, yun po yung magpapabagsak sa bawat isa sa atin. So, dapat tayo bilang isang alagad ng Panginoon, dapat po hindi ito masumpungan sa bawat isa sa atin. Itawil po natin ang magkaroon tayo ng kayabangan sa ating mga puso't isipan sapagkat hindi tayo magagamit ng Panginoon kung tayo po ay magiging palalo. Dahil sabi niya, binabagsak niya o binababa niya ang taong mapagmataas. Ngunit itinataas niya ang mga taong mapagpakumbaba. Kaya ang tao na marunong magpakumbaba, siya po ay nagtatamo ng karangalan sa buhay na ito, maging sa buhay sa kabilang buhay. Sapagkat kung wala po tayo ng kababaang loob at ang ating puso ay punong-puno ng kayabangan, tayo ay mapagmataas, hindi po natin masusumpungan ang tunay na buhay dito sa lupa, maging sa kabilang buhay, sapagkat yun po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya binabagsak ng Diyos ang taong mapagmataas. So kung nais natin na magtagumpay tayo sa buhay, itaas tayo ng Panginoon at magtagumpay tayo sa lahat ng ating ginagawa, kailangan lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, maging sa ating kapwa. Amen po. So ano po ba ang maranasan ng mga taong mapagpakumbaba at maranasan ng mga taong palalo? Ano ang kanilang tatanggapin mula sa Diyos kung isang tao ay may pusong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos? At ano naman ang maranasan ng isang tao kung ang kanyang puso ay punong-puno ng kayabangan o mapagmataas, maging ang kanyang isipan? Ano po ang matatanggap niya sa Panginoon? So magkaiba po ang dalawang ito. Isang mapagpakumbaba at ang mapagpakumbaba, ito ay kinalulugdan ng Diyos. Ngunit ang isang pusong punong-puno ng kayabangan, mapagmataas, ay pinaparusahan ng Panginoon at ibinababa ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya nagtatagumpay sa kanyang ginagawa. Anong sabi sa Santiago 4:6? Ngunit higit na malakas ang taong ang ibinibigay sa ngunit higit na malakas ang tulong. Ba't hindi ako nagsasalamin?
Ngunit higit na malakas ang tulong ang ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Anong sabi ng Panginoon? Siya ay may sigit na malakas ang tulong ang ibinibigay niya sa mga tao na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. So dapat, kung tayo po ay mapagpakumbaba, ibig sabihin nun, may special favor po sa atin ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin nun, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating ginagawa, sapagkat ang sabi rito, higit na malakas ang tulong na ibinibigay ng Diyos sa mga tao na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ngunit ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. So tinutulungan ng Diyos, sino tinutulungan ng Diyos? Yung mga palalo o yung mga mapagpakumbaba? Yung mga tao na mapagpakumbaba, ito ang tinutulungan ng Diyos, at higit na malakas yung tulong na ibinibigay ng Panginoon. So ibig sabihin, saganang tulong ang ibinibigay ng Diyos sa mga tao na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. At yung mga tao naman na palalo, ang Diyos ay galit doon. Laban siya sa mga tao na mga palalo. So ibig sabihin nun, pag ang isang tao ay punong-puno ng kayabangan, mapagmataas, at minamaliit niya ang kanyang kapwa, kasi ang isang tao, pag palalo yan, mapagmataas yan, hahamakin niya yung kanyang kapwa. Kaya ang mangyari noon, ang Diyos ay laban sa kanya, hindi siya kalulugdan ng Panginoon. So ibig sabihin noon, hindi siya magtatagumpay sa kanyang buhay dito sa lupa, maging sa kabilang buhay, sapagkat nakikita ng Diyos ang kanyang puso na punong-puno ng pagmamataas. So hindi siya tutulungan ng Panginoon, mabibigo siya sa lahat ng kanyang gagawin. Hindi siya magtatagumpay. Bakit? Sapagkat laban ang Diyos sa mga taong palalo. Kaya dapat maalis po yun sa bawat isa sa atin. So may special favor ang Diyos sa taong mapagpakumbaba. Sasamahan tayo ng Diyos, tutulungan niya tayo, at magtatagumpay tayo sa lahat ng ating ginagawa. Anuman ang minimiti o pinapangarap natin sa buhay, pag tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya. Kasi yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, naroon po yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya anuman yung mga bagay o sa mga bagay na ating naranasan sa ating kapwa, ay hindi po tayo magagalit, hindi tayo gumaganti, sapagkat naroon yung ating pagtitiwala sa Panginoon. At tutulungan po niya tayo, at dahil doon tayo po ay magtatagumpay, sapagkat ang Diyos po ang gagawin na yun sa atin. Siya po yung tutulong doon sa mga tao na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Kaya dapat po makita sa atin na may puso po tayo na punong-puno ng kababaang loob. Pag punong-puno ng kababaang loob, hindi po tayo nagagalit, hindi tayo nagtatampo. Kung tayo may nagtatampo, nagagalit, hindi natin hinahayaan na yun ay matanim sa ating mga puso. Amen? Sapagkat mayroon tayong kababaang loob. Pag may kababaang loob, lagi tayong umuunawa. Sabi nila, pag ikaw ay hindi ka gumaganti, inaaway ka na, ikaw ay duwag. Pero sa Diyos, hindi po kaduwagan iyon, kundi yun ay karunungan na galing sa Panginoon. Dahil yun po yung maglalayo sa atin sa lahat ng kaguluhan. Diba? Sa lahat ng kapahamakan. Dahil pag tayo ay magiging mayabang, hindi po tayo nagpapatalo. Lagi tayong gaganti, lagi tayong lumalaban doon sa mga tao na gumagawa sa atin ng masama. Ngunit ang sabi ng Panginoon, huwag tayong gaganti, hayaan natin ang Diyos ang gumanti para sa atin. So lagi tayong magpakumbaba. Yun yung dapat nating itugon. Mahirap po yung gawin, pero alang-alang sa Panginoon, sapagkat yun yung hinihingi niya sa atin. Kung nais na tayo magtagumpay at tulungan tayo ng Panginoon, yun po yung dapat mahubog sa bawat isa sa atin. Ang tayo po ay magkaroon ng puso na mapagpakumbaba. Amen. Pero kung tayo ay palalo, kalaban natin ang Diyos, kaya hindi niya tayo tutulungan at hindi tayo bibigyan ng mga pangako niya doon sa mga tao na nagpapakumbaba, sapagkat galit nga po ang Diyos, laban ang Diyos sa mga taong palalo. Amen. Okay. Ano po yung una? Ang Diyos ay tumutulong sa mga nagpapakumbaba. Ang sabi rin po rito sa Lucas 14 verse 11, ang sabi po rito, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpakababa ay kanyang
itinataas. So ito po yung susi. Kung nais natin na itaas tayo ng Panginoon, kung nais natin na tayo ay parangalan ng Diyos dito sa lupa at maging doon sa kanyang kaharian, ang nais ng Panginoon na tayo ay magpakababa tayo para tayo ay itaas ng Panginoon. Kasi kung tayo ay mapagmataas, tayo po ay parurusahan ng Diyos. Tayo ay ibabagsak ng Panginoon. Amen? At kasi kung hayaan ng Diyos na tayong magtatagumpay sa buhay, mayabang ka na, mapagmataas ka na, lalo po tayong mapapahamak doon. So, hindi hahayaan ng Panginoon na tayo na bilang mga anak niya ay may ugali po tayo na puso na punong-puno ng pagiging mayabang o mapagmataas. Sapagkat hindi po yun kalulugdan ng Panginoon at hindi po niya tayo magamit-gamit ng lubusan. Amen. Kasi mapapahamak po yung mga tao pag nasa ganung kalagayan at sila'y magtatagumpay sa buhay kung hindi sila ibababa ng Panginoon. Yun po yung magpapahamak sa kanila. Yun po yung kapalaluang iyon. At ang sabi po rito sa Santiago 14, magpakababa kayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So tayo magpakababa kung nais natin na tayo ay itaas ng Panginoon. Huwag po tayong tumulad. Dapat po tumulad tayo doon sa kawayan na habang siya'y tumataas, lalo po siyang yumuyuko. Diba, ang isang palay, pag namumunga ng hitik na bunga, siya po ay yumuyuko. So dapat ganun din po tayo. Kung tayo ay namumunga ng masagana sa mga bagay na mundong ito at sa mga bagay na espiritual, dapat lalo po tayo nagpapakumbaba upang mahayag ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hindi po dapat natin itinataas ang ating mga sarili. Diba sabi niya sa ibang talata, kung inaanyayahan tayo sa isang piging, huwag tayong umupo doon sa upuan para sa mga espesyal na mga bisita. Dahil kung tayo umupo doon at dumating yung mga nakatalagang uupo doon ng mga espesyal na bisita, paalisin tayo doon at sabihin natin doon ka sa isang tabi umupo, mapapahiya po tayo. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magtaas sa atin. Huwag nating itaas ang sarili nating mga bangko at hayaan natin ang Panginoon ang magtaas sa atin. Sapagat pag nakikita ng Diyos na ang puso natin ay punong-puno ng pagpapakumbaba sa kanyang harapan, at nagtitiwala tayo sa Kanya, siya po ang gagawa ng paraan para po tayo ay itaas ng Panginoon. Amen po, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang hari sa Lumang Tipan. Ito'y matatagpuan natin sa Daniel chapter 4, verse 30. Siya po si Haring Nabucodonosor. Si Haring Nabucodonosor ay isang hari na kung saan siya po ay matagumpay na hari. Lumawak po ang kanyang kaharian sapagkat siya nga po ay magaling na hari. So marami siyang mga nasasakupan. At siya po ay nagtatagumpay sa lahat ng kanyang mga labanan. Kaya lumawak po ang kanyang kaharian. Minsan umakyat siya sa taas ng palasyo, doon sa tori, at nag-iikot-ikot siya doon sa mga hardin at nakita niya yung lawak ng kanyang kaharian. At dahil doon, siya po ay nagkaroon ng pagmamataas sa kanyang puso't isipan at sinabi niya sa kanyang sarili, ang sabi po niya rito, sinabi niya sa kanyang sarili, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito upang gawing punong lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. So ano ibig sabihin nun? Inangkin po niya na kaya niya itinatag ang Babylonia na maging punong lungsod dahil ito ay sagisag ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Hindi man lang niya naisip na kaya niya nakamtan ang mga ito dahil sa tulong at lakas ng ating Panginoon. So, isa man po sa bawat isa sa atin, ano man yung narating natin sa buhay, gaano man kataas yung ating narating, dapat po lagi nating itinataas ang Panginoon na ang mga bagay na ito na ating nakamit, ito ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So hindi po natin pwedeng angkinin ang karangalan ng Diyos. Hindi natin pwedeng bawasan ang kaluwalhatian ng Panginoon para
para itaas natin ang ating mga sarili, sapagkat yun po ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. So isa po siyang hari at tagumpay at isang mananagumpay na hari sa kapanahunan niya noon. Kaso nagkaroon siya ng kayabangan sa kanyang puso't isipan. Naging palalo po siya at inaangkin niya na kaya niya ginawang punong lungsod ang Babylonia sapagkat ito ay maging sagisag ng kanyang karangalan at kapangyarihan na dapat ang kapurihan ay sa Diyos niya ibinibigay iyon sapagkat ang Diyos po ang gumawa na iyon sa kanyang buhay at maging sa buhay ng bawat isa sa atin. So hindi tayo pwedeng umangkin kahit gakurot. Hindi natin pwedeng bawasan ang kalwalhatian ng Panginoon, ang karangalan na para sa Panginoon. So, ano po ang nangyari sa kanya? Siya po ay pinarusahan ng Diyos sapagkat siya po ay nagkaroon ng kayabangan o naging palalo po siya sa kanyang sarili. Siya po ay pinarusahan ng Panginoon. Ang nangyari po sa kanya, siya ay 7 taon na pinarusahan ng Diyos, siya ay nabaliw at siya ay dinala sa parang at ang kasama niya po doon ay mga hayop. At ang kinakain ng mga hayop ay damo at ganun din po ang kanyang kinakain mga damo. Isipin po natin isang dakilang hari, isang hari na maraming nasasakupan na kung saan may malawak na kaharian, ibinagsak ng Panginoon sa ituktok ng tagumpay na kanyang tinutungtungan dahil nagkaroon siya ng kayabangan sa kanyang puso't isipan. Naging palalo po siya. Dahil doon, siya po ay pinarusahan ng 7 taon. Inalis sa kanya ang kapangyarihan. Inalis sa kanya ang lahat ng mga bagay bilang isang hari. At siya ay pinarusahan ng ating Panginoon. Ano pong kinakain niya? Kumakain siya ng damo sa loob ng 7 taon. At ang buhok po niya ay humaba na parang buhok ng isang agila. At ang mga kuko niya ay nagiging kuko ng katulad ng isang ibon. Di ba? Nakakita na ba tayo ng kuko ng isang ibon? Mahaba na nakabaluktot. At yung buhok ng isang agila ay bagsak na parang matigas. Siguro dahil hindi na siya naliligo. Mukha na siyang pulubin. Madungis ang itsura. At ang kinakain niya ay damo. Samantalang nung siya ay nakaupo pa bilang hari, ang kinakain niya ay masasarap na pagkain bilang isang hari at siya ay pinagsisilbihan ng kanyang mga tauhan. Kaya nakikita po natin na ayaw ng Diyos na ang kanyang mga lingkod ay nagiging palalo sapagkat ibabagsak tayo ng Panginoon at nakakatakot kung tayo ay nasa pinakamataas ng tuktok ng ating tagumpay. Pag tayo ay binagsak ng Panginoon, ilalagpak tayo ng Panginoon. Amen? Huhubaran tayo ng Diyos at ilalagay po niya tayo sa kahihiyan. So tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, lalong-lalo na po yung mga ginagamit ng Panginoon, huwag po tayong magmayabang. Kasi ano man yung kakayanan na nagagawa natin o doon tayo ginagamit ng Panginoon at tayo ay naging kagamit-gamit at maraming tao na nalulugod sa iyo. Kailangan pag may mga taong bumabati sa'yo, laging ibibigay natin ang kapurihan sa Panginoon. Sapagkat yan ay nagawa mo yan hindi sa sarili nating lakas at karunungan, kundi dahil yan ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya po ang gumagawa na yun. Kaya lagi pong ibigay natin yung papuri, yung pasasalamat, yung karangalan, yung kalwalhatian sa Panginoon at yun ay para lamang sa Kanya at hindi para sa atin. Amen? Sapagkat tayo lamang po ay parang kumbaga isang gamit lang tayo na ginagamit ng Panginoon. At kung wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi po natin kayang gawin ang mga bagay na iyon. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 5, kinasusuklaman ni Yahweh ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. So yung pangalawang puntos po, pinaparusahan ng Diyos ang mga palalo sa sarili. Yung unang puntos na aking binasa kanina ay ang Diyos ay tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Dito naman, kinasusuklaman ni Yahweh ang mayayabang at tiyak na sila ay parurusahan. Ang sabi po sa Kawikaan 16:5. Kaya ang sabi po rito, kahit nga po tayo ay nasa tagumpay na po ng ating mga buhay, na mayroon na tayong kapangyarihan, katulad po ni Haring Nabucodonosor, siya po ay makapangyarihang hari, pero siya nga po ay pinarusaan ng Diyos sapagkat kinasuslaman nga po ng Diyos ang taong mayabang. Kaya dapat hindi po tayo maging mayabang. So meron pong ibang mga lingkod ng Diyos
na hinahamak po niya ang ibang mga lingkod ng Panginoon sapagkat hindi nakapag-aral kasi siya professional siya, nakatapos siya ng kolehiyo. At nagsasabi siya na yung mga pastor na yan, hindi man lang marunong magsipag-English. Bakit? Yun baga ang tinitingnan ng Panginoon. Ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, na kung sino yung hamak at walang kakayanan sa mundong ito at walang karunungan, ang siyang gagamitin ng Panginoon upang ipahiya ang mga marurunong sa mundong ito. So ako po, para sa Diyos po ang kapurihan, ako po ay grade 6 lang ang natapos. Hindi po ako nakapag-high school sapagkat broken family po kami. Pero salamat sa Panginoon sa biyaya po niya. At ito, alam ko po na ang Diyos po ang gumagawa nito sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa na ginagamit niya na hindi nakapag-aral ng kolehiyo ay kanyang ginagamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos na kung minsan tatayo ka rito, ang mga nakikinig sa iyo, mga nagka-college, gagraduate na ng college, may mga teacher, mga professional, pero nakikinig sa'yo, sino ka para pakikinggan ka ng mga taong yan? Ikaw na hindi nakapag-aral, na wala ka man lang pwedeng ipagmalaki sa sarili mo. Di ba ga? Dahil, kaya sila nakikinig sa'yo, dahil yan ay sa biyaya ng Panginoon, na binigyan tayo ng karunungan ng Diyos sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So huwag tayong manghawak sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kakayanan, dahil sa tayo ay nakapag-college, tayo ay kahit pa pinakamataas na antas na profesyon ang narating mo. Pag tayo naman ay may kayabangan sa ating mga puso't isipan, hindi po tayo kalulugdan ng Panginoon at hindi tayo maging epektibo sa paglilingkod natin sa Panginoon at maging sa ibang mga tao na nasa ating paligid. Amen po, sapagat ang hinahanap ng Panginoon, yung mga puso na nagpapakumbaba at nagtitiwala sa Kanya at yun po yung itinatas ng Panginoon at yun yung gagamitin ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong maging mapagmataas, kailangan nating ibalik lagi sa Diyos ang karangalan at ang kapurihan. Kawikaan 22 verse 4, ang pagkatakot kay Yahweh at ang pagpakumbaba, kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman at karangalan. So, ang ating pong pangatlong puntos, ang taong may takot kay Yahweh at mapagpakumbaba ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So kung tayo po ay may takot kay Yahweh at tayo po ay nagpapakumbaba, may may kababaang loob, sabi rito, ito ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So ibig sabihin nun, magkakaroon tayo ng kayamanan sapagkat ang Diyos ang magkakaloob nito sa atin. Bibigyan niya tayo ng wisdom, tutulungan tayo ng Panginoon upang makamit natin yung mga pangako niya sa atin dito sa lupa at maging doon sa kanyang kaharian. At bibigyan niya tayo ng buhay na maayos na buhay dito sa lupa at tunay na buhay doon sa kanyang kaharian. So pag tayo kasi kung tayo ay may kababaang loob, tayo ay laging nagpapakumbaba, na maranasan po natin yung kapayapaan sa buhay. Ito yung maglalayo sa atin sa lahat ng kaguluhan at sa lahat ng masamang plano ng kaaway upang tayo ay lagyan ng kapahamakan sa ating buhay at sa ating pamilya. Kaya dapat lagi po tayong ang pagpakumbaba kasi kasama doon yung pagtitiis. Kasama lagi yung pag-uunawa. Kasi mahirap magpakumbaba kung wala tayong pagtitiis, wala tayong pangunawa. Amen? At ano pang sabi rito? At ito ay nagbibigay karangalan. Kasi nga, kung tingnan mo yung mga tao na wala silang puso na marunong magpakumbaba, lagi silang napapaaway, laging magulo ang kanilang mga buhay. So paano nila mabigyan ng karangalan ang kanilang sarili, maging ang kanilang pamilya? Kung sila naman ay laging napapaaway, lagi silang gumaganti, lagi silang nakikipag-away pag sila ay ginagawa ng masama. Kaya ang isang tao na nagpapakumbaba, ito ay nagbibigay karangalan sa kanya. Amen po, sapagkat ito ang maglalayo sa kanya sa lahat ng kaguluhan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po yung pangatlo, ang taong may takot kay Yahweh at nagpapakumbaba. Ito ay nagbubunga sa kanya ng yaman, buhay at karangalan. So kung nais natin na
mamunga tayo ng yaman dito sa lupa, magkaroon tayo ng mga kayamanan sa lupa, maging sa kabilang buhay, at karangalan, kailangan magkaroon po tayo ng mapagpakumbabang puso. Amen. Pang-apat, mapalad ang mga tao na mapagpakumbaba. Bakit kaya mapalad ang mga taong mapagpakumbaba? Ang sabi sa Mateo 5 verse 5, mapalad ang mga taong mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. So sino yung mapapalad? Yung tao na marunong magpakumbaba. Ito yung mga taong tunay na mapalad. Hindi naman talaga mapalad yung mga taong nakikita natin na sila ay nagtatagumpay sa buhay, yumayaman, nagkaroon ng kapangyarihan, sila ay umasenso sa buhay, sila ay nagiging tanyag. Hindi po sila ang tunay na mapapalad kung ang puso po nila ay punong-puno ng pagmamataas. Amen? Kasi kung sila ay nasa ganung kalagayan, sila ay nagtagumpay sa buhay, sila ay may kapangyarihan, sigurado po yan, nahahamakin nila ang ibang tao na nasa kanilang paligid kasi wala silang kababaang loob at itinataas po nila ang kanilang mga sarili. So sila ay nagiging mayabang. Kaya puro kayabangan ang kanilang gagawin at ang mga salitang kayabangan ang masusumpungan na lalabas sa kanilang mga labi. Kaya ang tunay na mapalad ay ang mga tao na marunong magpakumbaba. Bakit? Sapagkat tatamuhin nila ang mga ipinangako ng Diyos. So sino rito ang gusto nilang tatamuhin nila o makamtan nila ang mga pangako ng Panginoon? Amen. Ano yung pangako ng Panginoon? Bibigyan niya tayo ng yaman, buhay at karangalan. So ang gagawin po natin, lagi po tayong magpakumbaba. At pag tayo nagpapakumbaba, magtiwala po tayo sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa ating buhay. Hayaan natin ang Diyos ang siyang gumanti sa mga tao na gumagawa sa atin ng masama. Basta ang nais ng Panginoon na makita sa atin, tugunan natin ito ng tama sa gitna ng pagpapakumbaba. So huwag tayong gaganti, maging sa salita. Huwag tayong magsalita ng masama laban sa kanila kahit tayo ay pinagsasalitaan ng hindi maganda at maranasan natin ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay magtatagumpay dito sa lupa, makamtan natin ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin kung tayo ay magpapakumbaba sapagkat ang Diyos ang magtataas sa atin. Di ba ang bola, pag ibinabato natin sa ibaba, saan ba siya tumatalbog? Pataas. Pero pag itataas mo, ibabato mo siya sa itaas, saan siya babagsak? Pababa. So dapat po maging ganun din po tayo pag tayo ibinababa, hayaan natin na tayo po ibinabato pababa, hayaan po natin at ang Diyos ang magtataas nun sa atin. Hindi nga, ang bola nga kusang tumataas how much pa kaya kung ang Diyos ang siyang tutulong sa atin at magtataas sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya, lagi tayong magpakumbaba, magtiwala sa Panginoon at wag natin itaas ang ating mga sarili. Kasi yun yung nakalulugod sa Panginoon at pang Diyos ay nalulugod sa atin, ibibigay niya sa atin ang lahat ng kanyang pangako sa mga tao na sumusunod sa kanya. Amen po. At at didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. Doon sa mga taong nagpapakumbaba, na laging nagpakababa, yung ating panalangin ay laging pakikinggan ng Panginoon. Amen. Sapagkat nalulugod siya sa taong laging nagpapakumbaba, ngunit laban siya sa mga tao na mga palalo o mga mapagmataas. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming napagsaluhan. Ito po yung hinihingi mo sa amin, sa bawat isa sa amin, O God. Hindi po namin kaya itong gawin, ngunit walang bagay na mahirap at imposible sa iyo, O God. Kaya biyaan niyo po ang bawat isa sa amin na matuto kaming magpakumbaba, Panginoon, na may pagtitiis, pag-ibig at pangunawa, O God, sa mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay, maging sa mga tao na nasa aming paligid. Panginoon, na kung minsan sila po ay nakakasakit sa amin, biyaan niyo po kami na patuloy namin silang mahalin at sila ay aming ipagkatiwala sa iyo, O Diyos, at ipagkatiwala din namin sa iyo ang aming mga sarili. Holy Spirit, salamat sa iyo. Patuloy niyo po kaming gabayan at nawa ang iyong mga salita ay natanim sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at ito'y mamunga ng masagana sa bawat buhay ng bawat isa, O God. Ito po yung aming itugon sa lahat ng mga bagay, masamang bagay na kung minsan ito ay pinapahintulutan mo upang makita sa amin at mahubog mo sa amin ang kababaang loob, O God. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo namin ibinibigyan lahat ng papuri, pagsamba, paglulatit, karangalan. In Jesus' name, Amen.